kasi yung mga kababayan natin, parang meron silang hindi napapansin in the future na mangyayari. Kung inyong matatandaan, naging issue to, viral natin ito eh. Marami na nga kayong kinita sa channel nyo. Yung impeachment trial ni Sara Duterte. So ilang buwan na lang yan, November, December na next month, January, February. February nga pala. Kasi naka-archive lang yung... pwede na uling buksan. Ngayon, ang tanong, nasan na yung mga tututol na mga senador? Nako, yun lang. Yan. Ilan na lang sila? Isipin nyo maigi. Kaya, hindi kaya, etong si Chis Escudero, biglang bumoto ng yes. Di ba? Nakipag-bargain? Hindi ko sinasabing ganun, ha? Baka lang bumoto ng yes. Kumbaga, maiba na, no? Maiba na yung kanyang, dati, di ba, yung Portweed, ayaw niya. Tinututulan pa nga, At, talagang pinangangatwiranan pa, Marami nagalit sa kanyang, mga abogado. Pero sandali, di ba pagka sa February, na-expired na yung impeachment niya, di ba? Na-expired na. Ano, magkakaroon ulit ng botohan? Hindi. Pwedeng mag-file ulit ng mag-file Diba ulit. kasi yung nangyari kasi doon sa impeachment na una, nasa Supreme Court. Sa Congress yan, yung unang-una. Nasa Supreme Court na. So, doon pinagboboto, doon pa dinidesisyonan kung itutuloy. Pero sa February, dito yung 1-year ban na pwede sila mag-file ulit. Kung may mag-file ulit. Yun. Ang tanong. Sa dami ba naman ng sisigaw sa November 30? Na Sara resign? Bukas. Wala man lang sa grupo na yon na makakaisip na mag-file? Bakit may rally pa ba bukas? Hindi. Bukas, November 30. Bukas. Against ano yan? Against? Ano to? Rally to ng mga ng mga Dilawan. Piklawan. Pero okay. Mga kaibigan natin yan. Ang ano nga. Sino yung sisigaw nila? Sara resign. Sara resign lang. Mas maganda. Huwag na kayo malis dyan. Sumigaw na kayo na sumigaw dyan. Lumabos na boses nyo. Kaya nga sinasabi ko nga na etong mga kulto ni Duterte, naniniwala pa rin talaga sila na malakas sila. Malakas. Ibig sabihin majority pa rin sila kung ang bibilangin yung mga tao na gusto pabagsakin si Pangulo. Yung mga tao na gusto paalisin na si Pangulo, mag-resign na, ipapalit si Sara. Sabi nga ni Montulfo, paano man mangyayari yun ipapalit mo isang luka-luka. Ako naniniwala ako kahit si Pangulong Bongbong hanggang 2020 kasi malapit na ang filing ng COC 2027 October. Ako naniniwala ako kahit ilang taon na lang upo si PBBM, pipilit pa rin nila si Sara maupo. Kaya nga. Kasi ang importante sa kanila maging presidente si VP Sara bago mag 2028 kasi sa 2028 pipilitin nilang manalo ulit siya. Hahawakan nila yung makinarya. Kasi hindi mo siya na-elect Yun ang tingin ko, yan ang Kasi yun ang plano. Kasi kung hindi makakaupo si Sara ng before 2028 wala at mananalo, hindi pa rin family Duterte. Talagang lubog na. Wala na. Hindi na. Wala nang sasaklolo. Wala nang boboto kay Sara Duterte. Bistado na Wala na. Ito na nga Ito mga insan Sipin nyo maigi. Kung talagang marami sila, nakita na natin yan nung November 16, 17, 18. Nasaan sila? Pinagtabo yan kasi nakirally na nga lang sila Nag-gate crash na lang nga sila sa rally ng INC ang ending nila, Liwasang Bonifacio. Yun, tapos ilan lang sila? 18. 18? Paano makakapagpabagsak ng isang gobyerno yung 18? Wala na talagang baksak na talaga. Baksak na talaga. Kaya nga, wala nang kahit isang pero bakit ang tanong ko, bakit sa social media pa rin, parang madami sila? Kasi nga meron silang troll farm daw, di umano. Hindi naman sigurado sila lahat na nanonood sa kanila maka Duterte. Meron din kasi diyan mga viewers na minomonitor yung mga kabubuhan nila. Mga loyalists. Kaya nadadagdagan yung views nila. Pero wala na talaga yan. Wala, baksak na talaga yung mga Duterte. Wala na. Wala nang bobot. Siguro nung 2016 niya malakas sila. Kung pwedeng bumoto yung mga generate na mga troll. Okay siguro. Kasi hindi naman yun ang boboto Wala, hindi. Yun lang ang talagang mahina na. Kaya akala tuloy ng mga OFW nating mga kababayan, talagang marami pa. Marami ang naniniwala na hindi naman lahat ng
may gusto kay Digong, gusto si Sara. Ayun nga yung sinabi namin kanina. Hindi naman ganun yun. Hindi naman lahat ng may gusto sa tatay gusto ang anak. Eh, di ba sinabi ko nga si Panelo na lang? Narinig mo ba yung sinabi niya? Anong sabi ni Panelo? Kita mo, huli to, insan. May sinabi bang matino ngayon si Panelo? Ay, matino. Baka nakakakain ng masustansya. Na inaantay ko na nasagutin ng mga DDS ito. Anong sabi daw ni Panelo? Weak leader kayo ng weak leader. Tatawagin yung weak leader yung nagpakulong kay Kibuloy, kay Duterte. Yun ay sinasabi natin dati pa. Sabi tatawagin nyo na weak leader yung nagpakulong kay Kibuloy at kay Duterte. Duterte na ngayon ang tawag, hindi na PRRD. Tapos sabay yung kay Tore, yung inutusan niyang manghuli kay Kibuloy tsaka kay Duterte, tinanggal niya sa pwesto. Kasi nagkaroon ng mali. So ano ba yan? Hindi yun weak leader. Ang tawag dun political will. At magaling talaga ito. At magaling talaga siya. Sabi sinabi ko kahit dati pa, paano mo masasabing weak leader si PBBM? Kasi kung weak leader ka, dapat duwag ka, takot ka mahina loob mo Ano yan Bakit ka papayag na ang isang Duterte makulong sa oras mo at administrasyon mo? Siyempre, iisipin mo, pwede kang ganti ang balang araw niyan. So, matatakot ka, di ba? Hindi niyo ba napapansin ganito, no? Lahat ng mga binato nila kay PBBM, debunk na. Yung una, di ba, ang ingin nila dati dyan sa 20 pesos na bigas. Di ba? Alos araw-araw yan, 20 pesos na bigas. Nung nakatotoo, wala na. Tahimik agad sila. Lahat ng propaganda nila ay bulilyaso. Yung weak leader na yan, kay Digong nangyari yan. Correct. Grabe yung weak leader dati, di ba? Ay, grabe yan si Banat Bay kung weak leader. Nung napakulong si Digong, wala na. Wala na. Totoo lang pag tinitingnan ko si Pangulong Bongbong, magaling, matalino, parang nakakatakot kalaban din. Yun, tahimik. Hindi katulad ni Digong, puro maingay. Lagi nag-aangas. Di pala ginawa lang tuta ni Xi Jinping. Yun. Di ba? Ginawa lang aso Di ba? Hindi nyo narinig pa nag-uusap sila? Di ba yung China-Chinese ni Xi Jinping? Ano sabi ni Digong? Aw-aw ng aw-aw Hindi nyo naririnig? Takero, seryoso pa Hindi nyo narinig? Aw-aw ng aw-aw si Digong. Sabi ni Xi Jinping, siya. Sabi ni Digong, aw-aw. Hindi nyo narinig? Ako narinig. Loko-loko. Oy, joke lang yun. Joke lang. Natawa lang si Takero. Hindi, ba't ka ba nalulungkot kasi? Alam mo, bumaliktad ka na yata Hindi. Nalulungkot ka siguro kasi... Ang libig ng aircon matutok sa akin. Nanginginig ako Nalulungkot si Takero kasi hindi nakalabas si Digong. Nandamig ng aircon, nanginginig ako. Malamig daw, malamig. Diba? Pero alam mo, maganda na rin yung nangyari. Teka muna, maganda yung sinabi ni Sal Panelo Isipin mo, ngayon lang siya nakapagsalita ng maganda magmula ng pinanganak yan. Sal Panelo, ngayon lang nakapagsalita ng may saysay at si Panelo, kung nanonood ka man, alam mo lang yan, magkakauta ka. Chris Ulo, eto na siguro masasabi kong bumaliktad na to si Takero Alam mo ba sabi niya? Pinuri si Sal. Buti pa to si Sal matino talaga to. Nagdadrive ako? Sabi niya kanina. May utak din sa akin Di ba di ba sabi ko nga, di ba? Yung mga DDS talaga tumiran ng mga pulburon video, ng mga bangag-bangag. Si Sal hindi siya tumiran ng ganun Ibig sabihin, si Sal Panelo, nahihirapan na rin siyang ipagtanggol ang mga Duterte. Oo, wala na. Tinan mo. Tapos nahihirapan na rin siyang baloktutin yung totoong nangyayaring tama. Oo, yung mga dati na maiingay na nasa tabi nila, nawala. Siguro naisip ni Sal Panelo, na-realize niya, putik, matanda na ako. Anytime, pwede na akong kunin Meron pang sinabi... Bakit hindi pa ako magsalita ng totoo? Siguro naisip niya, ba't gagayahin ko itong mga hayop na to? Meron pang tamang sinabi ni Sal. Kasi nabang nag-live stream siya, may nagtanong sa kanya na, ano masasabi mo na nahuli na si Roque? Bayan mo siya, dapat nga makulong yun Sabi niya gano'n. Sinabi niya yun. Dati niya ng kalaban yan Diba? Teka, meron pa akong napapansin. Minsan kasi may third eye ako Ito lang naman na mapag-uusapan lang. Puna lang ng ordinaryong mamayan na katulad ko. Yung mga dating mga nakadikit dyan, parang biglang mga tumahimik. Alam nyo kung sino? Ito number 1. Nasaan na si Hanilet? Ewan ko. So dahig si Hanilet din. Baka kasama ni Philip. At saka, yun na nga yun. Kasi baka kasama na anak niya At saka, di ba? Si Hanilet at saka, si parang biglang sabay na nawala. Hindi, baka kasama ni Philip.
Eh, di, pinsan niya yun eh. Eh, dati tukso-tuksuhan Diba lang sabi yun niya, eh. pinsan niya raw yun. Baka kasama niya. Baka nagbabanding. Eh, sabi sa amin sa sa probinsya, ewan ko, sa mga, baka may mga Ilocanong nanonood dyan, ano daw, yung sinasabing mga pinsan-pinsan daw, eh, sa ano namin kasinsin. Oo. Kasinsin, pagbibiruin ka, kasinsin nukit. Ganon. Kasi sinukit. Biro yun sa biro doon sa amin. Hindi ko sinasabing sa kanila. Ay, magbabiral na naman yan. Pag kinontent yung honey. Pag binuksan nyo ulit yung honey at saka Philip na yan. Magbabiral na naman yan. Sigurado. Baka lang magkasama kasi biglang nawala. Wala nang paramdam. Yun nga yung napansin ko. Parang biglang nawala sa sirkulasyon sa istorya eh. Totoo, di ba? O, di ba? Kumbaga bigla na lang nawala yung karakter niya eh. Samantalang nung mga nakaraan, ang ingay-ingay nila. Oo. Si Hanelet, bira rin ng bira. Si Ipe, ganun din. Di ba? Meron ba kayo, Eka, na nakita nyo ba na kinalabit yung gatilyo? Gumaganon ganon. Kamusta nyo na sa Hanelet? Kamusta na Hanelet? Di ba? Ipe, kamusta na? Bigla na nawala ha. Ngayon ko lang din narinig. Tanungin mo yung mga tropa natin DDS. Baka alam nila. Mga tropa natin. Bakit? Maganda pa nga tawag ko niya kay Hanelet. Maganda pa nga bansag ko niya. Ano? Pokpok Queen. Grabe ko nung... Pokpok. Pokpok. Eh di ba namokpok ng ano yan? Namokpok ng cellphone. Namokpok ng cellphone ng personnel. Kaya nabansag sa social media na Pokpok Queen. Pokpok Queen pala. Namokpok ng cellphone. Literal na namokpok. Yung pang ano dyan. Bansag dyan ng iba yung ano ko eh. ng mga nasa social media. Kasi may nga na mamokpok. Tahimik ka takero. Hindi na. Naiisip niya pa. Bilalamig yung ako pagka kasi yung ibang ibig sabihin ng namokpok, naiisip ko si Pulong eh. Diba? Yun naman, namukpok talaga yun. Pero sa sumayo ni Pulong, nakita ko doon sa CCTV. Mga ganyan-ganyan. No? Parang mas bata pa siya doon sa anak niya. No? Sabi nga, ano nga ngayon may memes. Saldi ko, tapos nung tumaba si Saldi ko. Tawa doon sa... Magaling pala sumayo si Pulong. Magaling. Sanay na sanay sa party. Gimikero. Tsaka matagal na raw siyang kumukuha talaga ng babae. Sabi nung sinaksak niya. Nung bugaw. Nung bugaw. Matagal na raw kumukuha. Baka lahat yata siguro, eto naman kung matagal na, baka lahat ng mga bagong ganun ng trabaho doon sa kanila, dumaan kay Pulong. Dumadaan muna sa kanya. Siya muna mauna. Di ba sabi ng tatay niya, kailangan mayor muna ang nauna. Di ba yung doon sa ni-raid na, no? Yung nag-raid doc si Digong. Doon sa taga Australia. Eto, total na pag-uusapan na rin naman natin si Pulong. Idamay na natin si Baste. May bagong pahayag si Baste. Teka muna. Ika nga, sabi nga ni Yusik Atty. Claire Castro, may nakikinig pa ba kay Baste? Ayun na nga. Meron pa bang naniniwala dyan? Ayun na nga yung sasabihin ko rin sana. Ang tanong, may nakikinig ba? Pero tayo, bilang isang mamamahayag ngayong araw, pag-usapan na rin natin. Pakinggan natin. Kawawa naman. Tumigil na siya kay General Torre. Hindi niya na pinabanggit. Pahiya kasi. Alam mo bakit? Narealize siya siguro. Putik, nagmukha pa akong engot tapos sikat ko palalo tuloy. Nagmukha na akong engot tapos sikat ko palalo si General Torre. Diba? Siguro na nahimik, no? Pero na-realize niya, siya yung luging-lugi. Wala, mahina ako sa sales marketing. Ibig sabihin napaangat niya si General Torre, nilubog niya yung sarili niya. Wala nakikinig kay Bastina, no? Katanong paliwanag niya. Wala. Grabe viral trending ni General. Grabe yun, no? Eto na ngayon. Punta na natin. Eto, sabi ni Baste, nag-ala Digong. Pananagutin yung mga may kinalaman at mga adik daw sa lugar nila. Davao. So, ibig sabihin, may mga adik talaga. Akala ko ba'y wala? Akala ko dati nalinis na. Bakit ganyan na naman? Akala ko ba kasi ang nakakatawa kasi dito, ginamit nilang propaganda yan na kung anong ginawa nila sa Davao gagawin sa buong Pilipinas. May adik pala. May adik pa rin pala sa Davao. So, ibig sabihin, wala pala talaga. Wala palang silbi yung ginagawa nila. Sabi, marami palang droga doon. Galit na galit nanggigigil Akala ko ba okay na doon?
Malinis na doon. Ngayon, iba na yung kanyang Paano nila nasabing, di ba sabi nila, sa buong Asia, pinaka-safe na lugar, yung lugar nila. Oo. Dinaya lang daw yun. Pangatlo. Dinaya nga lang. Paano magiligtas sa isang lugar? Puro adik. Puro adik ang nandun. Eto nga diba? Sasabihin na bago lang sila. Hindi naman Abay, dekada na silang namumuno dyan na pamilya. 1987 ata, no? Grabe yung no? Diba? Grabe yung... Mamaya, nagbangunan yung mga patay dyan. Matatagal na nakalibing sementeryo. Magtanong, sino na mayor nyo rito? Duterte pa rin. Ha? Duterte pa rin. Pero parang wala naman nangyayari, Kulang 40 years na nila hawak yata yung probinsya na yan, Oo. Kaya nga, di ba, nagkaroon nga ng issue dyan yung buong munisipyo, napakaraming mga nagpositibo sa illegal na droga, lalong-lalo na yung shabu. Issue yan At saka yung malupit din dito, no, nung panahon din ni Baste, nung nag-check si General Torre, ata nag-check nun Oo. May dalawa logbook. kambal. Yung logbook dalawa. Isang pabor at saka isang katotohanan. Grabe, no? Yung report dinadaya, no? Oo. Sa bagay, kung gusto naman panalunin din ng mga taga-Dabawenyo, yung mga Duterte, nasa kanila yan. Pero ang problema, habang binoboto nila mga Duterte, reklamo naman sila na reklamo sa baha. Bakit kaya ganun? Pero diba? pero kasi meron akong kamag-anak sa Davao As in, pinsan ko talaga, talaga, maayos daw talaga sila pag mayor. Pero pag ginawa mo sila talagang pang national na talaga, hindi nagmumukhang kasi ang dami kasing kwento sa akin na hindi nagbibigay ng scholarship, yung pamilya Duterte ganyan, nagbibigay ng ayuda kung ano-ano. Siguro sa kanila. Pero nung naging presidente na si Digong, ito na yung naging worst na na pangyayari sa buong Pilipinas. Baka ganito. Kapag local lang hawak, Davao lang ang hawak ng Duterte, hindi nahalata yung pang-uuto. Baka ganon. Pwede rin ganon. Baka pag national nahalata. Hindi kasi nila nalalaman na yung mga yan, galing din naman sa pondo. Di ba? Ngayon, hindi na yun. Maraming gumagawa niyan na nagbabalat kayo sa pamamagitan ng pagbabalik kuno ng mga tulong, ayuda, etc. na mga programa. Pero sa kabila nun, sa likuran, mas malaki yung kinakabig ng mga yan At saka yung nakakatawa nga dito di ba may mga survey dati ng eleksyon? Nung lumabas yung si Pulong nanutok ng kutsilyo, lumakas pa lalo sa survey si Pulong. Ayun na nga. Di ba? At least, iboto nila ang benefits or makaka-problema lang, lugar lang nila. Bahala sila. Di ba? Sila lang ang magkakaproblema. Hindi pa rin sila nagigising sa katotohanan. Di ba? Ganun lang yun. Ulit-ulit na lang yan. Hanggang sa ibuto nyo uli yung anak ni Pulong. Yung Pulong. Yung nasa dahig ngayon. Hindi na ako magtataka. Baka... Kung magsalita, parang Sino? Sino pa ka na? Kuhang-kuha ni Takero yung anak ni Pulong na congressman. Yung Omar. Yun. Yung Omar. Hindi mo masabi. Bigla nilang itaas yung kamay ng aso nila. Kapitan, hindi mo masabi. Diba? Kasi Kitty Duterte daw magiging counselor May balita akong ganun ganito lang kasi yan. Tanong ko, ano bang negosyo meron ng mga Duterte? Wala naman So saan kukuha ng kabuhayan niya mga yan? Siyempre sa politika. Natawa nga ako dito sa mga sa mga follower ni Kitty Duterte na yung pinagmamalaki nila dito, yung pera daw na kinita ni Kitty Duterte, galing daw sa sariling sikap. Yung pinapakita lang ng ebidensya, yung nag-iisang video na gagawin si Kitty Duterte ng deodorant, wala nang iba. Isang video lang yun. Alam naman natin yan na hindi mako-cover yung pagbili ng Hermes at kung ano-ano Okay lang sana kung nakita natin si Kitty, palaging niyang ginagawa yun. Isang video lang na gagawin. Meron kasing klase ng negosyo na kahit lumago yan, hindi kaya maka-afford ng ganitong bagay. Correct, tama ka doon. Kasi, isipin mo, halimbawa, meron kang pabrika ng mga fishball. Tapos meron kang asyenda worth 100 million. Paano nangyari yun? Kaya nga. Di ba? Hindi Buti sana kung kilala kayong negosyante tulad nila Henry C. Di ba? Yan pwede pa yan. Kasi talagang mga... Lusyutan. Yan. Takyaw. Ramon diba? Ang. Yan. Sino pa mga negosyante. Isipin mo, halimbawa, pero may lusot dyan, ha? Ba't laki ng bahay nyo? Negosyo ko hardware. Sa akin lahat ng pangangailangan. Kilala ko yung mga supplier. Sa akin ang lahat ng pangangailangan. Kaya lumaki yan. Hindi, seryoso Isipin mo, malit lang ang negosyo mo. Magkakaroon ka ng iba't ibang malalaking ari-arian. Kaya nga. Si saldi ko. No?
Grabe si Saldi ko pala, no? 205 na, bank account. Grabe, no? 4 billion pesos yung laman. Grabe, no? Hiwa-hiwalay. Hindi pa kasama dito yung asset, yung mga air asset niya. Mga sasakyan, mga sasakyan, mga lupa. Tsaka yung mga air asset, mga aeroplano. Grabe, no? Tapos sabi niya wala siyang kinalaman. Ang tanong kasi dyan, hanggang kabilang buhay mo na yan, hindi mo na mauubos, di ba? Sabi ko nga, ang tao maswerte, tumungtong ka lang ng 80, 100 years old, balabo eh. Ano may ganyan karaming pera? Ang nakakatawa pa kay Saldi ko, nakapaka-imposibleng lahat ng pahayag niya, yung lahat daw ng pera dinala niya kay Pangulong Bongbong Marcos. Wala raw siya natanggap sa lahat ng mga pera niya. Naniniwala ba kayo? Sabi ko nga, buti pa yung bata inutusan bumili ng sigarilyo sa tindahan, yung sukli, binibigay nung nagpabili. Pero alam nyo, diba? Ikaw nag-insert, ikaw nag-asikaso. Ikaw ang bagman, wala ka natanggap. Ikaw ang bagman. Masyadong kalokohan yan Pero alam nyo, eto lang kung totoo talaga, kasi nagkakaroon na ng issue na AI daw, ang mga video ni Saldi ko. Bakit hindi kaya mag-live siya, no? Para yun ang maraming hamon sa ating mga kababayan. Mag-live ka. Mag-live ka. Pero doon mo sabihin lahat ang pahayag mo. Diba? Alam nyo naman yung ating teknolohiya ngayon pagdating sa mga ganyan, talagang hindi mo na masabi kung alin ang peke at hindi Actually, pati si Representative Laila de Lima nagdududa Kaya sabi raw mag-live daw, i-live. Kita mo naman, si Senator Robin Padilla naglabas ng ng maliwanag na AI video. Nadali pa siya di ba? Nadali pa. Di ba? Naalala mo yun? AI ba yun? Yung audio? Oo, ang tagal-tagal na nun. Oo, late 2023 pa, lumalabas na yung mga yan. Actually, si Senador Robin Padilla, nagulat din ako, ba't pinatulan niya yun? Kaya nga. Hindi nga natin pinatulan yun Actually, marami nagpasa sa akin nung dati. Taka yun, nagkakabayaran yung Hindi ko pinatulan din yan. Hindi ko pinatulan yun At saka, isipin mo si Yusek Atty. Claire Castro may ikipag-usap ng ganon. Tapos hindi niya mo lang maiisip na i-record yung boses niya. Ito nga, common sense nga. Diba? Kung mahina talaga si Robin dyan, bakit? Yung mga binabanggit na mga binabayaran, puro mga DDS vlogger. Hindi niya rin kilala yun? Hindi niya rin kilala yun. Taga-Bukid, diba? Rosalinda, Mandarahog. Tapos yung sinasabi niya na sabi raw, baka si Yusek Atty. Claire Castro, sabi nila. Pero baka siya hindi alam kung sino yung sabi nila. Bumati ka sa comment section. Pero bakit siya nag-name drop? No, ganun siya ka-unethical Sa totoo lang, yung dalawang babae nag-uusap doon sa AI voice clip. Wala naman binanggit na tao. Alam mo, walang binanggit. Meron akong nakikita dyan Alam mo kung yung akin pananaw ko lang naman ito. Baka gustong i-connect itong issue na isiniwalat ni Robin Padilla para sumuporta dun sa siniwalat naman sa Kongreso netong batang Marcoleta. Meron daw mga mga bayaran na mga vlogger na nagre-range daw ng 7,000 pesos. 7,000? Hanggang sabi noon, anak ni Marcoleta. Congressman. Hindi, 70 at 10,000, 15,000 hanggang 70,000 daw sa handler. Tapos daw grupo-grupo daw 'yan. Nako. Baka hindi alam yata ni Congressman Marcoleta kung magkano kinikita ng vlogger, 'di ba? Para isakripisyo para sa mga ganyan. Meron na 7,000 late lang noon. Sa akin yung ibigay, sasampal ko sa inyo. Lang yun. Pero yung anak ni yung Congressman na Marcoleta, nung nakaraan pa dakdak na may bayarang vlogger. Pati niya sabihin kung sino. Wala naman napatunayan. Pati niya sabihin. Malaman kung sino yung sinasabi niya. Ito na nga, papasok ko na naman itong lagi sinasabi ni Atty. Claire Magaling sila magtanim ng intriga. Maliwanag na maliwanag yung ginawa ni Robin Padilla. Intriga yun 'Di ba? Intriga yan. Tinanim na intriga ngayon. Abay ginawa pa, magpa-imbestiga. Nakakatawa pa si Senador Robin. Bakit magpapa-imbestiga? Dahil nga daw doon. Nakakatawa pa kay Senador Robin. Mga sir. Sabi niya doon, kaya niya gusto ipatugtog, i-play yung video na yun. Para malaman. Sabi niya, para malaman. Gusto ko manggaling sa inyo kung ano ba to, si Yusek Atty. Claire Castro. Matatanong mo sa kapwa mo, Senador. Di ba mga forensic expert yan? Bakit siya nag-name drop kaagad, no? Ayun ang tanong ko dun Yusek kaagad? dapat ang ginawa niya, nagpa-imbestiga muna. Hindi. Pinaforensic niya muna yung audio clip kung kay Yusek Atty. Claire Castro. Kapag positive, nilabas ng NBI or PNP na positive. Ano ba yan si authenticate.
Tsaka niya ibida. Hindi ba? Ito si Yusek. Oo. Ito ang certificate galing PNP-NBI. Authenticated na to na si Yusek. Tsaka mo ibida. Hindi ba na ano yan? Ano yung tatanong mo kung si Yusek Atty. Castro, ano alam nila Tito Sen, hindi naman mga taga... Hindi ba natuturuan nila Marcoleta yan? Di ba isang grupo yung mga yan? Oy, di ba alam ko dapat bago sila magsalita ng ganyan, may betting muna yan eh. Nagbe-betting muna yun sa una eh. Wala ba nagturo dyan na parang sablay atay sasabihin mo on public yan ha? Hindi sa opisina niya na lang insan, maraming advisor na abogado yan yan. Isa pa, advisor pa yan. Diba? Bago yan, bago niya yan dapat na pinalabas, kinuha mo na sana. Pinag-aralan at kinuha yung opinion ng mga advisor niya. Na-seremony nga bahagya siya ni Tito Sen eh. Oo nga. Hindi na nagsalita eh. Tapos kinonekta niya pa dito sa sa sinabi ni Presidente Bongbong Marcos ng eleksyon na itong troll farm sila Emerald. Kinonekta niya pa doon. Yung joke yun, joke. Di ba sumama pa nga loob nyo nun? Hindi kayo nabanggit. Nasagot na natin yan kasi yung ano pa yan eh. Ayan yung binato ng mga dilawan dati sa atin eh. Noong eleksyon eh. Sabi ko nga kung paano ko narinig yung voice clip na audio, ang mga bayarang vlogger, yung kabilang kampo. Correct. Ibida kaya niya sa Senado yan? Ay, malamang hindi, di ba? Ganun lang yan eh. May mahirap doon kapag yung pinangalanan, Mike Cervera, Chris Ulo. Bakit hindi na lang The Big B? Diba? Isang grupo na yan eh. Diba? The Big B ho, The Big B. Isang grupo yan. At least realistic. Pero hindi yan yung topic natin eh. Oo. Saldi ko tayo. Mauubos yung oras natin, baka hindi natin matalakay. Takero, banatan mo. Yun nga, ayun nga, si Saldi ko nga, nakita na nga yung mga asset ni Saldi ko. Yung sinabi ko nga kanina na meron siyang at least 4 billion pesos na pera sa bangko, na hiwa-hiwalay. 205 na bank accounts na naamlak na nga dapat. No? Tapos, bukod pa nga dito yung mga air asset. So, sabi nga dito ng mga ng amlak mismo, kahit na ikaw abogado ka, kahit ikaw na negosyante ka, tsaka congressman ka, hindi mo kikitain yung ganyang kalaking pera. Hindi talaga. Teka muna, pwede ko bumati, isisingit ko lang. Babatiin ko yung contractor ko. Si Joe. Jo, nanonood si Joe. Ayan, nanonood, nakikita ko. Contractor ko to, hindi hindi nag-overprice at saka hindi nag-ghost project. Talagang magaling, maganda, no? Magaling, tuloy mo. So, yun nga. So, meron pa siyang air asset na aeroplano, mga 6 ata. Actually, yung air asset niya na worth 5 billion. Pera pa lang marami yun. para ang air asset niya sa ano ba tong ahensya natin? Sa Kaap. Oo, mas marami pa daw. Eto ngayon. Siya. Kung yan nababanggit nyo ng mga ari-arian, yan, legit. Pero yung mga sinasabi niya, ilang beses na nagsisinungaling eh. Doon sa mga maleta na Rimowa to, Chipipay na maleta. Doon sa nakarehistro yung sports car na conduction sticker niya. Yung maleta ba na yun na pinapakita ni Saldi ko, kaya bang makapagbuhat nun ng 50 kilo? Hindi nga, kasi maliit lang. Maliit lang yun. Pang hand carry lang yun eh. Siguro sa picture, hindi nila na-anticipate na yung mga malalaking maleta nandun sa dulo. Di ba alam ko, di ba kapag ilang million yung sinasabi niya sa loob 48 to 50 million. 50 million. So, sa isang maleta. So, mga 50 kilo rin yun na pera. Yes. Ganun yun. Hindi kakasya sa hand carry. Yung bigat ba, kaya ba ng maleta? At saka yung mismong maleta, hindi talaga kakayanin yung ganyang kasi mga klase. Kasi expert sa maleta to eh. Oo. Expert ako dyan. Hindi kakayanin. Maaari, mapupuno mo siya, pero kapag biniyahe mo na yan, sigurado bibigay. Isipin nyo lang yung yung isang kabang bigas. Yan. Gano'n siya kabigat. Yung 50 kilo na bigas. Ipapasok kasi mo binubuhat ko yun talaga. Hirap na hirap akong buhatin yun eh. Ipapasok mo doon sa maleta na yun? Oo. Kaya nga sinasabi ko, maniniwala ko kung yung brand ng Rimowa, talagang matibay yun. Pero yung tagwa 1,000 na na maleta. 1,000, di ba? 1,500. Pang hand carry nga lang yun. Pang baklaran na. Maleta na baklaran yun. Hindi kakasya, no? Oo. Hindi kakasya. Hindi kung kakasya nga, hindi talaga kasi bumibili ako niyan eh. Yung nung nag-abroad ako dati, yung maleta na tagwa 1,500. Madaling masira yun. Ang daling masira talaga nun. Wala. Ilang gamit mo lang. Ilang balibagan lang sa airport yun. Wala na eh. Hindi, pagpunta ng abroad, sira na. Tatapon ko na rin. Yun na nga. Di ba? Di ba nakapag-uwi ka nun? Nakapag-uwi ako nun. Nakapulot kami ng maayos pa naman yung maleta nun. Malaki yun. Sakto na problema tayo sa maleta, di ba? O nasira rin yung maleta mo?
Ano ba yung nangyari noon? Hindi, wala akong maleta nun. Wala kang maleta. Pero, dito na tayo. Sa mga sinasabi ni Saldico, yung 1, 2, 3, di ba? Nagkaroon ng 1, nagkaroon ng 2, nagkaroon ng 3. Tapos yung huli, dinamay si First Lady, dinamay na si Sandro Marcos. Ngayon, ang sa akin lang, opinion ko, kung yung 1, 2, 3 na video niya, puro kasinungalingan na, ang tanong ko, maniniwala pa ba tayo sa pang-apat niya? Saka bakit putol-putol Diba? yung mga video Bakit putol-putol niya? Yan, Kaya yung nga. Tapos, yan. diba? Pwede naman diretso lang yan eh. Napapansin ngayon, yung una niyang video, panot siya. Diba? Tapos, biglang nagkaroon na ng buhok na maganda. Pero yung damit niya hindi nagbago. Bakit kaya ganun? Bakit kaya kinakailangan? Kaya nga pinagdududahan ngayon na baka AI yan. Yun. Kaya ang hamon ngayon ng taong bayan, mag-live ka sa channel mo kung totoo ka. 'Di ba? Sabihin yung pahayag niya na. Ulitin mo, hindi yung binabasa mo. Kasi yung mahirap kasi din dito, no, kapag yung inuutay-utay mo, nakakapag-adjust ka eh. Depende sa reaction ng tao eh. Pero parang hindi rin kasi, parang hindi siya nag-a-adjust eh. Kasi puro palpak yung mga kasunod niya pa rin na statement eh. Diba? Yung ano pa lang eh, yung mga dates pa nga lang eh. Diba? Sinita na siya sa mga dates ng mga pagpapadala ng pera. Inulit niya pa rin sa susunod na na video, pinakita niya pa rin ulit. So ang lumalabas dito, ang problema niya, hindi 2025. Mas maaga pa pala dito yung nakawan niya ng pera. Tingin ko eto kung hindi man AI yan, sinot na ng ng paulit-ulit. Tapos matagal nang na-shoot yan, tsaka lang nila pinapalabas ngayon. Pero Di kaya? Pero ina-upload niya sa account niya eh. Sa account eh. Madali lang na. Dumami rin yung niya, ng account niya. Dumami rin yung admin. Oo. Meron siyang 23 na admin. Okay, tama, di ba? Sa account niya. Oo. Baka naman yung admin na isa doon, nagpapasok na ng mga ganyang video. Sasabihin niya, hindi ako yan. Kung dumating yung pagkakataon, kasi hindi naman siya under oath, di ba? Hindi ako yan, hindi ko sinabi yan. Pwede niya sabihin, na-hack yung FB ko. O, di ba? So, marami siya. Dinay niya, no? Oo. Saka meron siya mga pinapakitang mga dokumento doon na insertion daw. Sige, sabihin na nga natin insertion yun. Pero ang tanong, anong ebidensya mo na inutos sa'yo yan? Yan. Baka mamay, ikaw lang gumawa niya na binibintang mo lang sa iba. Saan kailangan dito? Kailangan merong at least email, di ba? Email, text message na meron date. Saka yung sinasabi niya, nagatid siya ng pera kay PBBM. Laway lang puhunan dun eh. Kaya nga. Wala namang pwedeng ebidensya ron. Sabi ko Madaling may kwento yun. Sabi ko nga, gusto ng mga kulto ni Duterte ang puhunan nila, laway lang, mapabagsak si Pangulo eh. Actually, yung mga iba, nadadamay dito sa anomalyang flood control issue. Pero hindi naman yung pinaka-target ng DDS, si PBBM pa rin talaga. Correct. Yun talaga kasi wala naman silang benefit sa mga yan. Kailangan si PBBM ang mapababa. Wala kaya nga, ayun yung nakakatakot niya dito eh. Kung sakali man na, alam ko naman di mangyayari yun, pag sila naging successful na pabagsakan si PBBM, yan, baliwala lahat yan. Lahat ng mga nangyayari ngayon na yan, sila Saldik, sila Cheese, sila Joel, yung mga nakasuhan na yan. Mababago. Wala yan. Ang bintang lahat yan, kay presidente na. Doon na yung bintang mababaliktad talaga. Gagawa na nila ng moro-moro at ng ibang twist. Pero malabo mangyari yan. Malabo pa sa sabaw ng pusit, adobo. Na si PBBM parang ang sarap mag-ulam ng pusit ngayon na matanggal, no? Yung iba parang mga gusto na yata tumakas. Kasi December 1 na sa Lunes. December 15 daw or 16 sabi ni Rimulya. Di ba si Jinggoy? Nagpapaalam na. Humihingi na ng travel authority para makapasyal sa Japan. Pero hinihingan din naman siya ng katibayan. Yan. Na babalik. Anong gagawin mo? Anong gagawin? So, pwedeng hindi rin siya mapayagan. Kasi malapit na eh. Bakit ngayon? Kung kailang ikaw December 15 na. Pero to be fair, si Jinggoy talaga lumalabas talaga yan. Kapag may break, madalas talaga lumabas yan sa ibang bansa. Talaga? Nagbabakasyon talaga yan. Kasama yung boyfriend. Boyfriend? Hindi. Yung kasama pamilya. Talaga ba? Kala ko, ikaw talaga takero. Tama demanda tayo. Hindi, nagkamali lang po. Kamali. Pero wag ngayon kasi makukulong na siya eh. Diba? Coming soon na yung sabi niyo yung Bootsman si Nancy Binay. Hindi, pero ito, sa tingin mo ba mangyayari ba yun? Mangyayari. December 15 daw eh. 15-16. Di ba? Ibababa. Kahit pa Pasko.
Basta mangyari, okay lang ako eh. Ang Oo. hindi lang, kung hindi mangyayari ang Boeing, Secretary Boeing, Ombudsman Ombudsman. Boeing, may problema tayo. Oo. Aalugin ka namin. Oo, O, di ba? Siya may sabi nun Oo. Kailangan alugin natin siya. Pero Kasi- pag yan natuloy, Oo. ngayon lang mangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas at isang administrasyon na maraming mapapakulong na politiko dahil sa Yan. maano man yung Kahit ano lang. Angat na angat naman si Boeing noon. Grabe yun. Di ba? Alam mo kahit ano lang, kasi mukhang madidelayed nga kasi yung ano eh. Kasi nagdagdag ng affidavit si Bernardo eh. So nagsabi nga ICI na baka ma-delayed. Kahit isa lang doon sa mga senador eh. Hindi, madidelay hindi sa kanila, hindi para sa kanila. Sa iba yon, yun yung mga bagong makakasuhan. Pati yung kala Speaker Martin. Yung mga yon, pero hindi ito, yung sila Nancy Binay, Escudero. Nakaset up na talaga yun. Hindi doon yung pinapatungkulan niya. Hindi doon yun. Sa mga iba pa yon. Kasi tinatanong ba't di ako kasama si Speaker. So pinaliwanag niya, may madidelay ganito. Pero yung tuloy na yun. Baka Grabe, talaga no? ng warrant. Eto na. Si Bong Revilla, kasama na naman. Eto, balikan natin si Saldico. Saldico, sige. Meron pa bang bago dyan sa mga yan? Iisang mukha ng mga magnanakaw eh. Ang pinakamagandang kay Saldico, sure na ba yung cancel yung passport niya? Wala pa. Yan, eto na. ito pa yan. Papasok na ka. Papunta na Kasi, pag yan na-cancel na, so hindi na makakatawid yan, hindi na makakapag-cross country yan eh. Di ba, nag-request na sila ng red notice sa Interpol? Oo. O pag nag-granted yun, arestoy na yan. Eto ang pag-usapan Hindi na natin. dito yan. Pag-usapan- Teka muna, nakakatakot pag si Saldico inuwi. Daming galit dyan. Ayun na nga. Hindi na ako magtataka. Magugulat, baka may pagbabatayin ng mga sapatos sa mukha yan. Hindi, Mga taong bayan. Sabi ko nga Kahit sa'yo. ako, makita ko yan, pre. Binababa sa airport. Baka sampal-sampalin ko mukha niya. Sabi ko nga sa iyo, mula rito, palakari mo hanggang kabilang kanto, hindi aabot yan eh. Di ba? Hindi aabot yan. Sa dami ng galit na taong bayan dyan. Kay Saldico. Oo. Eto, balikan natin. Yung pahayag ng Pangulo na siya daw inaano siya? Bina-blackmail ng kampo ni Saldico. Di ba? Naku po, Sir Saldico, kung nanonood ka, mukhang nangangarap ka. Yung pinagbabantaan mo Ibang klase yan. Anak ko yan ni Ferdinand Marcos Sr. na isa sa pinakamagaling naging presidente sa buong mundo. At naging presidente ng 21 years. Babantaan mo ng ganyan? Naku po. Ano sabi? Wag kang, baka kala ni Saldico, kaya niya si PBBM kasi si PBBM ang bait magsalita ngingiti-ngiti no? Yung ganyan. Baga, ang bait Hindi niya alam, kaya siya lunukin nun. No? Sabi ko, wag mo nyo nang hintayin na si Pangulong Bongbong, manalayta yung mabuhay ang dugong Ferdinand Marcos Sr. sa kanya. Kasi nako, pag nagbago ng anyo yan. Ayun nga yung nang bablackmail dito kay PBBM, yung abogado ni Saldico, na yun nga yung abogado ni Gloria. Yan. Si Roy Rondain. Na, ano daw? Yung passport. Wag daw kansilahin. At hihinto na raw sila. Sabi ni PBBM, so, hindi ako nakipag-usap sa kriminal. Sabi niya. So, Boss Mike, ibig sabihin, yung si Saldico, gusto magtago na. Gusto na mag-cross country. Baka monitor kung nasan siya. Kasi nga alam niya yung Interpol pa di ba nag-ano na ng request na red notice. Sabihin pala, gusto magtago nito. Halatang-halata mo naman na si Saldico yung itsura, talagang hindi na masaya yung buhay. Wala na. Di ba? Wala na. Hindi, kapalit niya na mga ginawa niyang pagnanakaw. Ngayon, eto na nga ang tanong ano ang saysay ng dami mong ninakaw na pera? Kung hindi mo naman ngayon mapakinabangan at hindi mo ma-enjoy. Buti pa ako, kaunti lang pera ko, pero nakakapaggala ako sa mall. Tayo yun. walang umahanap. Tayo yun. Diba? Tayo ka mo. Tayo. Nagpapamassage ako sa massager lang. 50 pesos. Happy. Masaya na. Uwi ka. Mo ba yung napakaraming pera? Kaya nga. Diba? Ano ba plano? Saldico, ano ba planong bilhin? Planeta? Sabi nga ni Pangulo, di ba? Sabi daw ni Pangulo na narinig daw ni Toby Chanco, Saldico, Martin. Di ba? Ano bang plano nyo? Ano bang gusto nyo? Ilang Ferrari ang gusto nyo? Ilang bahay sa Forbes? Ilang bahay sa Forbes? At ilang eroplano at helicopter ang gusto ninyo? Gaano karaming pera ang gusto ninyo? Grabe. Parang sinasabi sa Biblia, mga walang kabusugan. Yan yun eh. Mga walang kabusugan, parang mga Diyos ng kagutuman, ano?
Matitindi pala yan in the... Oh, shoutout pala kay Sangkay. Oo, wala, hindi dumating. Hindi dumating. Nanonood eh. Pinapanood tayo si, eh. ano? Si Sangkay Sangkay. dyan. Shoutout sa Sangkay. Shoutout brother. Hindi, nagpa-check up yata yung yung kanyang misis. Misis. Alam mo naman yan, syempre. May mga kasama natin wala. Si Jake, wala rin. Nagmi-misis din. Akala ko nagmimima. Uy, yan, ha? issue yan, ha? Ikaw nagsimula kanina. Tinimulan mo kanina. Hindi. Kako, kasi si Mima mayroong viral. Alam niyo yung viral? Yung bang parang binugbog daw siya ng boyfriend. Ang alam ko lang naman na boyfriend yan, si Jake. Wala naman akong kilalang iba eh. Hindi naman Meron ba? Di ba? Sino bang... Matay tayo. Ikaw ba, Tax, baka mayroon kang alam? Ay, sabihin mo na. Hindi nga ako nag-content dyan eh. Hinahanapan niya ako ng mga follower ko. Uy, content mo si Mima. Ako, hindi ba? Personal niya yun. Sabi ko, di ba? Wag na, hindi yung mamonetize dahil usapang bugbugan. Sayang yung buho ko, laki. Sana maging okay si Mima, si Mima Alicia. Mag-alala pag dadasal ka namin. Kung ano man yung problema niya, sana maging okay siya ngayon. Hindi, nag-shopping sa Okada nung... okay na pala. Mag-shopping na pala eh. Oo may bago na siyang LB eh. Nakita ko eh. Di ba? Kasi mayaman na kasi ito si Biruin mo, 1.6 million yata kinikita nun kada buwan. Ay, no? Oo. Sana all, ano? Sana all. Sana all. Naku kaya alam nyo, kung babayaran nyo si Mima ng mga 20-20, 50, Kaya 7,000 sabi ni Marcoleta. Oo, Marcoleta. Grabe naman yun. Kong, 7,000. baka isampal sa'yo yan. Grabe. Baka murahin pa kayo ni Mima. Oo, di ba? 7K? Mumura. Marutong pa naman magmura yun. 7K? Palipad lang. Ano kayo itsura nun ni Marcoleta pag binura ni Mima? Palipad lang yun pag nagla-live. Ayun na nga. Ito. Yung mga nangyayari ngayon, sa tingin ninyo, saan patungo? Maaagaw pa ba nila ang... Nakulong yan sa kulong. Ito Oy, teka muna Nagbalik na ng pera yung si si Henry Alcantara. Grabe yung... Ibabalik daw lahat. Ngayon lang nangyari, sa kasaysayan ng Pilipinas may nagbabalik. Ibig sabihin, may maganda talaga sa nangyaring ginawa ni PBBM sa pag-iimbestiga ng ICI. Talaga. Nung panahon ni Digong, wala tayong marinig na ganyan, Si Digong si Digong wala akong ginawa kundi mag-joke-joke. Doon na kinukuha yung tao. Kaya nga. Kinukuha yung joke, mga patawa. Mura. Mga joke time. Pero wala namang aksyon, Wala. Buladas nga lang. Puro buladas. Dinali tayo ng ganun. So, tama yung sinabi ni Takero kanina na nabudol talaga tayo ni Digong, Dinadala tayo sa mga patawa, mga joke. Ganun lang. Pero action wala. Pero ang dami nun, Nakakatawa nga yung mga DDS, kapag seryoso yung tanong kay Digong, kapag nagbiro, wala na tatago na lang sila. Okay na issue, tapos na. Parang cool na cool pa sila na binubolat, tinuuto sila, wala. Mahihina talaga. Si Pangulong Bongbong talagang action. Ngayon, ang tanong ko, sa nangyayari, nakikita nyo ba na maaagaw pa yung kanyang posisyon bilang Pangulo? At eto ba Pero yan yung tanong mo na yan, mukhang itong mga kinasuhan niya kasi, may mga congressman lalaban yan naniniwala akong lalaban yan Ikaw ba kung congressman ka, papayag ka ba na gano'n lang? Papakulong ka? Gagamit ka ng ng kapangyarihan mo para makabawi ka at hindi ka makulong. Maglalabas ng maraming pera. O kaya, yung sinasabi ko nga kanina, yung sa construction. Si Edwin Garjola. Yan. Halimaw yan. Naglalabing ngayon para gawing House Speaker si Gloria. Halimaw na buhaya. So, yan? Lalaban yung mga yan. Ibig sabihin, may mga may mga plan B plans ito. Babawi yan. Kahit alam nilang matatalo sila, babawi yan. Pero tingin ko sa talino, galing ni Pangulong Bongbong. Hindi Kasi, napakatahimik. Talagang matagal na sila sa politika. Alam na gagawin ni Pangulong Bongbong paano di magtagumpay ang mga... Kaya ngayon, kanina nga napag-usapan namin kanina ni Insan Mix sa labas. Nung bagong-bago pala si PBBM nun, di ba, ang daming atake. Bangag, mga si Lisa Marcos may video, di ba? Kami nagagalit kami nun. Bakit di pinapatulan ni BBM to? Bakit pati PCO hindi sumasagot? Oo.
Tapos pag tinatanong namin yung PCO noon, utos sa amin, wag sagutin Di namin maintindihan noon. Ngayon mukhang nananalo si PBBM sa laban, naintindihan na natin na dapat talaga wag sagutin kapag walang kwentang issue. Tama naman talaga pag walang kwentang issue, wag sagutin. Pero pag si PBBM naman, binatikos mo na may sense naman yung batikos mo. Di ba kapag binatikos siya nung yung kasama ni De Lima, yung may stroke dati, yan. Sino yun? Yung congressman din. Yung na-stroke. Kalimutan ko. Stroke? Akbayan? Sa Akbayan ba yun? Si yung... Ngiwe? Si Ngiwe, di ba? Pag yan bumatikos yan, sinasagot di ba? Si De Lima sinasagot na maayos. Di ba? Pero pag yung mga DDS yung bumatikos, wala Wala, deadma. Deadma lang, pinapabayaan. Mas lalo nakakainis din sa mga DDS. Ayun lang. Diba? Syempre siguro, sabi ni Pangulo, hindi tayo level. Para sagutin ko yung mga sinasabi mo. Hindi naman talaga dapat lahat pansinin. Di ba? O tulad niyan, si Maharlika, hindi naman niya pinansin. Kita mo, inisip ko nga grabe banat ni Maharlika dati, ang dami nakikinig. Isipin mo, tama lang talaga na hindi siya pinatulan Kasi kung pinatulan yan, iba na yung ngayon, iba yung nangyayari siguro ngayon. Baka, tinom si Maharlika ngayon, halos wala na nanonood. Bagsak na. Bagsak na. Kinuha niya lang naman yung tao sa yung engagement niya sa YouTube, yung sa pulburon video. Doon niya lang kinuha yung istorya. Minsan naniniwala ako na pagdating sa usaping malalim na politika, si Maharlika walang alam talaga. Wala. Puro paninira lang yun. Mahina mag-analisa. Puro paninira lang. Puro lang, puro chismis, gagawa ng intriga. Pero walang hindi mo mag-analisa ng politika yan. So mga kababayan, alam nyo na kapag Maharlika, puro lang intriga. Wala naman patunay talaga. Pero eto mas viral insan. Viral to kahapon. Kahapon Kahapon kasi busy ako sa trabaho din. Na ibang-ibang trabaho hindi ako makagawa ng reaction. Kaninang umaga lang. So ngayon, anong masasabi mo? Oo nga pala. So, at eto na nga. So yung trending pala kahapon, buong Pilipinas na pag-usapan to. Na yung lahat ng mga petisyon ni Kaufman, 3 ata or 4 yun na petisyon ni Kaufman na interim release kay Digong, lahat is denied. Denied lahat? Failed. Hindi man lang naka 1-0, wala 2-1 ganon. Wala isa. 3 ata pagkakaalam ko, 3 or 4 yun So 3-0. Oo. So ang lumalabas kasi dito yung isang pinaka main reason kung bakit hindi nabigyan ng interim release si Digong is yung network of supporter. Nako. So kasi ito yung sinasabi kasi ng mga ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte na bakit tayo niyo pauwiin yan si dating Pangulo, tatay namin yan. Bukod sa tatay namin yan, hindi naman yan flight risk kasi nga matanda na. Correct. Ayan ang hindi nila naintindihan kasi hindi naman kasi kailangan dito na malakas ka personal na physically dapat malakas ka Ang pinag-uusapan natin dito is yung political, malakas ka pa ba political? Ayun. Sa akin kasi, alam mo kung pagbabasihan natin yung mga nakaraang taon bago siya mawala, meron pa naman talaga, di ba? Malakas pa nga lalo kasi naging mayor pa siya ng Davao Kaya nga, ibig sabihin kasi insan, hindi pa siya ganon na didiscover kung ano talaga yung pakay na itong mga tawag ko nga diyang kulto kulto ni Duterte, di ba? So, dyan mo ngayon makikita na paunti yung mga taga-suporta niya. Kaya, para sa akin, yung desisyon ng ICC, tama lang yun Nakita mo ba yung mga pamilya ng biktima? Nagtatalunan sa tuwa. Palakpakan sila. Tapos alam mo nakakatawa dito. 'Di ba? Pinost sa sa social media. Dilusog ng mga ng mga taga-suporta ni Digong, binash nila doon. Sino? Yung babae? Yung mga yung mga nagpapalakpakan na yun. Naku. Yung mga pamilya ng nabiktima ng tukhang. So ang tawag nga nila doon, bayaran daw, di daw totoo na may biktima. Kamag-anak daw ng mga adik. Di ba nila nakuha yung naging desisyon ng ICC na ayan ang mga dahilan kung bakit hindi siya nabigyan ng interim release. Kasi ang point dito, si Duterte nga
nakakulong pa, binabash na nila, kinukuyog na nila. Correct. Paano pa kaya pag si Duterte nakauwi? Nakauwi, yan. Ayan ang hindi nila makuha. Parang si Sara, di ba? Hindi, salita lang din na salita. Isa pa yan. Di ba sabi niya sugurin daw yung isa pa yan. yung kulungan ni Digong at itakas. Sabing ganon. Yung mga salita nila na pinupulot din naman ng syempre, di ba? Alangan naman na walang nagmo-monitor diyan. Nakamonitor talaga lahat diba? yan. Oo. So minomonitor lahat ang kilos at galaw hindi nila. lang yung mga sinabi ni Sara pati yung mga pagpunta-punta ni Sara sa ibang bansa. Pupunta siya doon tapos sigawan ng mga tao, bring him home. So ayun, nakikita din ng ICC yun. At saka sinisiraan niya literal yung ICC. Sa payan, oo. At lagi niya sinasabi, kinidnap ang tatay ko. Di ba? So yan, ano na ngayon ang ending. Ayan. Mukhang nagwawagi na ng nagwawagi si Senator Trillanes dito. Grabe ngiti ni Trillanes no? Oo, di ba? Parang yung pang-asar niya no? Yung pang-asar niya ngingiti lang. Tingnan mo na nakita mo yung statement ng magkakapatid na Duterte. Mabait ginagalang namin at nirerespeto namin ang desisyon ng ICC. Patuloy namin susuporta ng aming tatay. Pero sa kaso sa dahig. Yun lang. Wala nang paninira. Wala na. At ngayon, sabi ngayon ni yung abogado nilang si Torion, ngayon daw magiging mindful na raw ang magkakapatid na Duterte sa mga statement nila. Magiging mindful, mag-iisip na raw sila. So ibig sabihin nun, dati pala hindi sila nag-iisip. Eto na nga nabalitaan mo ba si Panelo? Si Panelo. Iba na yung mga litanya ng salita niya. Iba na, no? Magaling daw. Magaling daw si Pangulo. At ito pa, tinatawag nyo na weak leader Hindi nyo ba napansin, yung napagkahuli ni Kibuloy? Yung pagkadala ni Tatay Digong. Hindi na nga Duterte na nga lang Duterte na lang tawag. Hindi na tinatawag na PRRD. Yun ang mga litanya niya, di ba? PRRD. Ngayon, Duterte na lang. Tapos biglang puri. Tapos yung sinabi niya pa nga ata dito, yung nagpahuli dito kay Kibuloy at saka kay Duterte, tinanggal niya sa pwesto si Torre. So that's political will. Sabi niya gano'n. Diba? So, nga. Magaling talaga ito, sabi nga. Sabi niya gano'n. Diyan ngayon, eto ba nakita mo na ba binash ng mga DDS si Panelo? Pero to be fair kay Panelo, no, kapag yun nag-critic yan kasi medyo may utak ng konti Hindi katulad na ni Rocky na puro bunganga na bangag-bangag, adik-adik. Tingnan mo si Panelo, hindi yan sumakay sa sa bangag issue Di ba? Hindi siya sumakay Hindi rin sumakay doon sa Pulburon video. Sa Pulburon video. Samantalang nasa SMNA siya nun. Correct. Di ba, topic ng SMNA, Pulburon video siya, tahimik lang siya. Tahimik lang siya. Bahala kayo dyan. Ang lang talaga kay Panelo, yung loyalty niya talaga, nakaidigong. Nakaidigong lang. Kasi sa atin, okay naman mag-criticize si PBBM Wala, okay naman yan Pero totoo yan, hindi lahat ng DDS natutuwa kay Sara. Kasi may mga naririnig ako, nadadamay daw sila sa katangahan ni Sara Ay, sorry di ba? Disclaimer. Hindi, yun naman talaga. Literal naman talaga na ganun siya Ito nga yung pinag-uusapan natin kanina dyan sa labas Kung si Sara lang talaga matalino, mukhang delikado si PBBM talaga Kasi makakakuha ng ng simpatya yung mga anti-Marcos no na talagang palitan si PBBM. Di ba? Parang di ba? Parang nangyari kay Erap dati. Tingin ng mga tao kay Erap dati, tanga, di ba? Tapos si Gloria matalino. Kung ganung senaryo sana wala baliktad wala Matalino si PBBM talaga matalino siya. Tapos si Sara talaga yung matalino, papalit mo, engot-engot. Para namang parang ganito lang yan. Halimbawa, sa bagay, may hilig naman ng mga Duterte sa ganyan Oo nga. May asawa kang matino. Tapos papatol ka sa sa walker. Tapos kapag hindi ka nasiyahan, manununtok ka ng kutsilyo. Di ba? Mananaksak ka ng pabaliktad na kutsilyo. Si Polong. Di ba? So, alam mo, yung bang nakikita ng tao ngayon at masasabi na rin natin na wala na, hindi na tulad ng dati yung init ng pagtingin ng Pilipino sa mga Duterte. Pero sa tingin mo ba talaga, nabudol ba talaga mga Pilipino? Nabudol ni Duterte. Nabudol talaga ni Duterte. Matindi, no? Matindi. Sabi ko nga sa'yo, ang tanong ko nga dyan ano ang kinagusto nyo kay Digong? Sige nga, ninyo, magbigay kayo.
ng dahilan. Wala naman silang maibigay na dahilan. Ang idadahilan nila yung puro chismis lang. Drug war. Oo, sabi nila, hindi, insan meron pa. Yung build, eka. Ay, wala. Asan? Wala. Diba? Oo. Asan? Oh. So, maliwanag dito na talagang budol talaga. At saka kita mo naman yung mga taga-suporta nila. Bumalik ka na, Tatay Digong, para ayusin mo ang Pilipinas. Di ba binigyan na siya ng pagkakataon? 6 na taon? Natapos niya yon. At bago matapos ang kanyang termino, ano sabi niya? Nagkamali siya, aminado. Hindi ko kaya na matapos, na ma-solve lahat ng problema. Lalo na yung corruption sa gobyerno. Kahit bigyan nyo pa ako ng 20 years. Di ba? Yan. Nung sinabi niya nga yun, sinabi niya nga yun. Kahit bigyan nyo pa ako ng 20 years. Siguro, somehow, somewhere, gumaganon pa siya. Natawa nga ako sa mga taga-suporta ni Tatay Digong kasi kung magsalita sila ngayon, akala mo sobrang hirap ng Pilipinas na nung panahon ni Digong, sasagutin ko akala mo mayaman sila. Di ba ayun na lang sinasabi nila, naghihirap na ang Pilipinas. Bakit mayayaman ba kayo dati? Ito insan seryoso. Siguro kung ikaw, alam ko naman mahilig ka sa history, no? Kung ating babalikan lang, sino ba ang mga may issue ng korupsyon? Ngayon lang ba? Ngayon lang ba nagkaroon ng issue ng korupsyon? Pero, na may corruption ngayon. May corruption ngayon, pero ang presidente ang nangunguna para magpaimbestiga. Balikan natin yung mga presidente pagkatapos ni Apo Lakay. Exempted si Apo Lakay dito. Bakit? Kay Cory, ano nangyari? Maaanomalya ng mga government-owned na mga properties ang pinagbebenta. Issue yan. Totoo yun. So, ang mumura. Di ba? Pati yung mga yung mga pagmamay-ari ng gobyerno binigay sa mga kamag-anak. Yan na nga. Isa pa yan. Isa pa di ba? Bigay nga kamo, bigay. Hindi nga binenta, binigay nga di ba meron pa nga yung pangako na yung Luisita? No, hanggang ngayon tagal na yan. Yung lupay na dapat ipamahagi na sa Tarlac. Wala rin yon. Ngayon tungo tayo kay Ramos. Amari. Hindi ko Amari scam. Pre-Amari scam. Pre-Amari scam. Meron pa yung yung Coco Levy Fund. Coco Levy Fund. Meron pa yan yung yung privatization. Yan. Malupit yan. Alam mo pa meron pa isa. Yung manumalyang pagbebenta niya ng property ng gobyerno. Yang MOA. Yan. Alam mo ba yung per square meter lang dyan? Bata pa tayo nun. Siguro mga elementary pa lang tayo nun. Di umano binenta yan ng 10 pesos per square meter. Ngayon, tanong mo kung magkano. Siyempre, develop na kasi ngayon. Na-develop na. Baka kung yung 500 per square meter, baka kulangin. Insan. Kaya nga. 500,000 nung araw binenta niya 10 piso lang. Yung pala, kinikbaka niya. Yun yung issue noon. Yung privatization niyan, yung Petron. Sa kanya rin nabenta yung Petron ata, pagkakaalam ko, yung share natin sa Petron. Nangyari din yan kay Ramos na pagbenta. Marami pang iba. Marami pa yan. Next natin. Sa ERAP, syempre. Alam na. Ano naging issue na ERAP? Tanungin natin si Chabit. Nakukulong na si Chabit pala, disclaimer. Makukulong na ba? Tinanggap ni Rimulya yung kaso. Plunder. Kaya si Chavit may alam ko ng mga nagawa ni ERAP. Balikan natin yan. Dito muna tayo kay ERAP. Ano naging issue? Weteng. Illegal gambling. Sal-en din. Sal-en din. Ito na ngayon, insan. Nung yan ay pinaputok ni Manong Chavit, yan ang issue, kumikickback daw sa illegal na sugal, weteng nga, si dating President ERAP Estrada. Yun ang naging issue ng korupsyon. Diba? Tumatanggap daw ng talaga naman dinideliver pa nga daw yung pera, mga bagbag din. Parang noon pa yan issue na yung mga bagbag na pera. Ano nangyari? Diba? Napatalsik. Pumalit si Gloria. Eto na. Anak ng mas matindi yung ginawa ni Gloria talaga. Sobra na. Grabe. Si Aling Maliit. Ang daming issue ng korupsyon kay Gloria. At saka malimit dyan sa mga korupsyon ni Gloria.
dawit na yung China. Diyan nagsimula tayo nagkaroon ng problema sa China kay Gloria eh. Naalala mo yung ZTE? O kay Gloria yan eh. Oo, yung bubukol po ito, Madam President. Kaya nga eh. Si Losada nagsabi nun, di ba? At hindi lang yan, marami pang parang yung iba. yung JMSU na yung may usapan dito yung China at Pilipinas na magkakaroon ng pagsasaliksik sa West Philippine Sea. So pumayag yung Pilipinas doon kahit mahina yung mga kagamitan natin. Lugi tayo doon. Lugi. Pero nangyari, nung natapos yung JMSU, wala tayong nakuwang research sa China. Ang nakakuha sila lang mismo. Yan. So ngayon, ang nakakalam ngayon kung saan may langis dyan, China lang din. Correct. Panahon ni Gloria yun. Eto na. Oh. Hindi lang yan, marami kay Gloria, sobrang dami kay Gloria. Sumunod, sino? Si paborito natin. Pinoy. Pinoy muna. Pinoy pala muna. Di ba? Fertilizer scam. Kay Jokjok Bulante. Di ba? Kay Jokjok Bulante. Yan, yung mga Ibig kong sabihin, hanggang kay Duterte, lalo na ito, tong matanda na ito na nakakulong na, harinawat hindi na makalabas, kita mo, Parmali, di ba? Droga, sugal, pinakyaw niya lahat. Pogo, yan na nga. Pinakyaw niya lahat. So ngayon, parang itong mga DDS, parang panibago na para bang gusto nilang palabasin na ang pagnanakaw at korupsyon ay sa gobyerno lang ni Pangulong Bongbong. Di ba? Nakuha mo? Yun yung naratibo nila ngayon. Pero kung makikita mo naman yung korupsyon ngayon kay Presidente Bongbong Marcos, continuation lang yan nung mga nangyari kay Digong eh. Continuation na kung ano yung nangyari kay Digong, flood control, nagsimula kay Digong yan. Nagpatuloy lang kay PBBM yun. No, hindi walang bagong isyong corruption eh. Tama. Pero ang pagkakaiba dito, hindi pinabayaan ni presidente. Bago tayo pumunta diyan, puntahan natin tong mga DDS. Dahil yun yung mga propaganda at mga naratibo na sinisiksik nila sa taong bayan. Gusto nilang paniwalain yung taong bayan na ang nangyayari ngayon na korupsyon ngayon lang. Sa panahon lang yan ni Pangulong Bongbong nangyayari ang korupsyon. Kaya yung iba na nalilito, hindi maunawaan na itong pagnanakaw sa kaban ng bayan ay minana na sa mga nakaraang mga administrasyon. Naging kultura. Yan ang dapat nilang maintindihan at ngayon ay pilit nilalabanan ng ating Pangulong Bongbong na siya mismo sinakripisyo yung sarili niya na gobyerno. Kita mo? Marami naman matatalino na naunawaan yan. Patunay ka mo. Paano? Sige. Kita mo yung mga dilawan at saka pinklawan. Nga. Bakit? Gusto ba nilang tanggalin si Pangulo? Siyempre, ayaw nila. Bakit? Nakikita nila kasi na talaga namang totoo at seryoso si Pangulong Bongbong para sugpuin etong sobra na sakit na korupsyon. Parang parang example yung mangyayaring rally bukas. Yung mangyayaring rally bukas. Well, merong mga resign BBM, resign Sara doon, pero konti lang 'yon. Mga makabayan black 'yon. Pero mas marami pong aatin bukas sa rally, puro resign Sara lang. So nandiyan nga po yung Akbayan, nandiyan din yung Caritas Manila, Ateneo, di ba? Kasama sila, pero ang panawagan nila Design Sara lang. Tanong ko sa iyo. May tanong uli ako sa iyo dahil kita mo, saang mga lugar nang galing? Ateneo, Lasal, Simbahan Katoliko. Yung lugar ng mga matatalino yun, insan eh. Kaya nga. Tanong ko uli sa iyo. Saan nang gagaling ang taga-suporta ni Digong ng kulto ni Duterte? Saan galing? Ayoko sabihin. Yan, di ba? Ano yun eh, doon mo na lang, no? Ayaw namin makasakit ng damdamin, mga kababayan. Baka pero racist tayo. Pero alam nyo na yung pagkakaiba, di ba, ng mga tao na nanawagan at sumusuporta at nauuto nila. Mauuto mo ba yung mga taga-Lasal? Di ba? Mauuto mo ba yung mga taga-Ateneo? Ang nakakatuwa sa mga taga-Ateneo, alam naman nating mga anti-Marcos yun ever Correct. since. Pero iba yung ginawa ni PBBM talagang unifying president Pati yung mga kritiko niya sa kanya ngayon, bumibilib sa kanya ngayon. Diba? Kasi kung ayaw sa kanya yan, pati siya dapat papagre-resignin bukas. Correct. Diba? Hindi lang maiwasan na meron talagang mga iba. Hindi, meron pa rin talagang mga yan. Na mga mangilan-ngilan. Mga pawok. Mga pawok yan Mga pawok talaga. Hindi, tawag natin dati pawok, di ba, nung eleksyon, no? Pawok talaga.
bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan. Tinig mong matatag, sa amin ay gabay. Pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao. Sa mahirap at apil, ika'y sumusuporta. Tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita. Sa iyong pamumuno, bayan ay umaangat. Bagong Pilipinas, pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, boses mo'y umaabot. Dala ay pag-ahon, magtulungan, magkaisa. Sabi mo sa lahat, para sa bayan, ikaw ang aming alamat. Ang pangarap mong bansa, taas noo masagana. Manggagawad magsasaka, binigyang halaga. Serbisyong totoo, hindi pagpapanggap. Ang puso ng bayan, ikaw ang hinahanap. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa.